Hanging Coffins. Magandang araw sa inyong lahat, Sitio Bangungot Community. Narito na naman ng inyong lingkod, si Jupiter Torres. Muli na namang maghahatid sa inyo ng kwentong hango sa tunay na buhay ng ating letter sender for today, na nagpakilala sa atin bilang Ace. Tungkol ito sa kanilang experience na nangyari lamang nitong nakaraang taon nang bisitahin nila ang isa sa makasaysayan at sagradong lugar dito sa Pilipinas, ang Hanging Coffins ng Sagada Mountain Province. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Sir Jupiter, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ace. I'm a professional graphic designer na mahilig magliwaliw kasama ang mga kabarkada ko. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang karanasan namin nang mag-decide kaming bumuo ng isang YouTube channel last year. Tutal, pare-pareho naman kaming mahihilig mag-travel, bukod pa sa bonding na rin naming magtotropa ang manood ng mga documentary series. Naisipan naming doon na lang din i-focus ang magiging channel namin. Pang side hustle na rin po ito kung sakaling mag-boom. Meron pong isang maliit na tindahan noon, yung isa sa mga kabarkada namin na itago na lang po natin sa pangalang Don. Yun ang ipinagawa namin bilang isang mini studio na gagamitin nga namin para sa binubuo na naming channel that time. Nang matapos po ang pagpapagawa namin dito, nag-decide na agad kaming magbabarkada na mag-film na ng aming pinakaunang content. At ang unang destinasyong napili namin ay ang Hanging Coffins ng Sagada Mountain Province. Uy, mga chong, sure ba kayo maganda tong first destination natin? Para namang creepy masyado. Ayaw niyo bang sa Diplomat Hotel muna tayo? Una pa lang medyo diskumpiyado na po ako sa pupuntahan namin. Kasi kako parang masyado naman yatang mabigat agad ang history ng lugar. Pero as expected, tinawanan lang ako ng tropa. Kaka-Netflix mo yan, boy. Masyado kang kabado eh. Inasar ka agad ako ni Aljun, isa sa mga kabarkada ko, kabilang na rin sina Leo at Kurt. Kabado agad? Masumabang mag-ingat? Nginiwian ko pa siya, pero pagkatapos nun, hindi na ako nagsalita. No choice naman ako eh, kaya sumama na lang ako kahit iba talaga ang pakiramdam ko. Nag-hire kami ng tour guide pagdating namin doon. Medyo lutang ako at wala sa sarili, kaya sila na muna ang kumausap ng kumausap dun sa guide na bago pa kami magsimulang itour sa nasabing lugar ay inorient muna kami sa mga dapat naming gawin. Bawal pong basta-bastang magpicture ng mga taga rito, lalong-lalo na po yung mga ritual nila. As much as possible po, mas magiging maayos po ang tour natin kung tatanungin niyo muna ako tungkol sa mga balak niyo bago po kayo kumilos. Bawal din po ang masyadong maingay. Bawal ang magkalat at bawal din pong kumuha ng kahit ano, lalo na sa mga sagradong parte ng lugar na ito. Kung tama ang pagkakatanda ko isa yun sa mga narinig kong sinabi ng tour guide namin. Aminin ko po, wala sa kanya masyado ang atensyon ko nung time na yun dahil busy ako sa pagtitingin-tingin sa paligid. Maganda naman po yung lugar. Maliwalas tapos masarap ang simoy ng hangin. Tamang-tama lang din ang panahon ng araw na yun, kaya lalo kong na-appreciate yung lugar. Medyo nahuhuli rin po akong maglakad noon dahil ako rin ang kumukuha ng video. Nang maya-maya bigla ko na lang narinig na nagtawanan ng malakas sina Aljun at Kurt. Tapos nakita ko si Leo lang ang katabi nung tour guide namin.
Uy, gagi ka Arjun, ang lakas talaga ng trip mo. Kaya pala ang bigat ng bag mo ha. Shh, huwag ka maingay. Ingay mo naman masyado pre. Kapag tayo nahuli, bahala ka. Napakunot siyempre ang noo ko dahil hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Sa aming apat kasi ako talaga ang pinakatahimik. Kaya nga nagtataka rin ako kung paano kami naging magkakaibigan eh. Hoy, maloko ano yan, ha? Tinakbo ko ang pwesto ng dalawa. Nginisian naman agad ako ni Aljun pagharap niya sa akin kaya doon pa lang. Alam kong may binabalak na agad siyang kalokohan. Tapos binuksan niya yung zipper ng bag niya habang naglalakad pa rin kami ng dahan-dahan at nakasunod kina Leo at dun sa tour guide na mukhang bet pa yata ng loko. Pagtingin ko sa laman ng bag ni Aljun, napataas ang kilay ko. Malalaking bote lang naman ng energy drink ang nandoon. Wala namang something. Ano namang meron dyan? Kako ko pa sa kanya. Pero imbis po na sumagot noon si Aljun lalong lumawak ang ngisi niya. Inilabas niya yung isang energy drink, tapos binuksan niya yun at itinapat sa ilong ko. Walang niya kaalak ba yan? Pinilit ko pang hinaan yung boses ko kahit na pinanlalakihan na talaga ako ng mata sa kalokohan ni Aljun. Gago ka Aljun, bawal yata yan dito. Bahala nga kayong dalawa dyan. Tapos inunahan ko na silang maglakad nun. Abat ang mga siraulo, tinawanan naman ako ng malakas. Napahinto tuloy sa paglalakad pati sa na Leo at yung tour guide namin na agad din silang sinaway. Please respect this place mga sir. Masyado pong sagrado tong lugar na to para magtawanan kayo ng malakas. Halatang na bad trip sa kanila si ating tour guide pero malumanay pa rin itong nakiusap. Ayan, kayo kasi. Ayaw niyo kong gayahin. Chillax lang. Kantsaw naman sa kanila ni Leo na itinaas baba pa yung kilay niya. Sabay tingin doon sa tour guide naming inunahan na ulit kaming maglakad. Manyak! Halos sabay-sabay naman naming sabi kay Leo. Maya-maya huminto kami saglit sa isang part ng bundok na malapit dun sa mga nakahang nakabaong. Ang creepy talagang tingnan nun, lalo na at alam mo kung gaano nakatagal ginagawa ang tradisyon na yun. Hindi ako komportable habang kinukunan ko ng video yung paligid. Pero wala akong magagawa kaya tiniis ko lang yun. Maya-maya narinig ko na naman sina Aljun at Kurt na naghahagikikan sa likod ko. Walang hiya talaga kayong dalawa, nagtatagayan pa kayo dyan. Napailing na lang ako nang makita kong may hawak na mga plastic cups yung dalawa tapos may laman yung alak na kunwaring energy drink. Gusto mo lang yung itong tumagay eh. Umwari ka pa dyan, pre. Sabi pa sa akin ni Aljun noon. Ito namang si Kurt nakiayon pa. Oo nga, naiingit lang yang si Ace eh. Tagayan mo nga. Tumalikod si Aljun bigla, Sir Jupiter. Tapos hinanap yung bag na pinaglalagyan niya ng mga bote kanina na may lamang alak. Lu, asan na yun? Kumamot pa siya sa ulo. Dito ko lang nilagay yun ha. Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman ang nagsasalin sa baso ko ha. Nangahaba pa ang nguso ni Kurt sa pagtanggi. Ayan, baka minumulto na kayo ng mga nakalibing dito. Maggago raw kasi kayo eh. Ako naman tuloy ang tatawa-tawa. Nakagandi rin ako sa mga lokong yun.
Hindi na talaga namin nahanap yung bag ni Aljun na may lamang alak, Sir Jupiter. Hanggang sa umalis na kami doon sa pwestong yun, ang hula namin, baka may isang lokal doon na nakakita ng bag at na lamang alak ang laman ng mga boteng yun. Kaya kinuha nang hindi namin napapansin. Bad trip, kakabili ko lang ng bag ko eh. Nakabusangot na ang mukha ni Aljun habang hawak pa rin nila ni Kurt yung plastic cups na iniinuman nila kanina. Anong gagawin ko dito? Saan ko ito ilalagay ngayon? Simple lang solusyon dyan, pre. Di itapon. Tapos sinablot ni Kurt yung plastic cup ni Aljun at basta na lang niyang initsa yun sa kung saan. Hindi na lang ako nag-react dahil alam kong wala naman akong mapapalang matinong sagot sa dalawa. Ang dami na naming kasalanan dun sa lugar kaya pinilit ko na silang bumalik nun sa hotel na pinagstehan namin. Laking lola ho kasi ako, Sir Jupiter, at naniniwala ako sa mga pamahiin. Kaya ganun na lang talaga ang gaba ko sa mga ginawa nila sa lugar. Natapos ang trabaho namin sa Sagada. Kompleto na yung materials na kakailanganin namin para sa unang content ng binuo naming channel. Bumalik po kami sa Maynila nang maayos na ang lahat. Pero dito na po pala magsisimula ang kababalaghang mararanasan naming magbabarkada. Kababalik lang namin noon ng Maynila na pagdesisyonan naming ako at si Leo muna ang bahalang mag-review sa mga footages na kinuha namin. Total ay kami namang dalawa ang bahala sa editing noon. Doon na lang din muna kami parehong magsistay sa studio. Teka, di ba yan yung bag na dala ni Aljun dun sa Sagada? Akala ko ba nawawala yan? Pagbaba pa lang namin ni Leo sa sinakyan naming tricycle. Tumambad na agad sa amin yung mga basag na bote ng energy drink na pinaglagyan ni Aljun ng alak nung nasa Sagada kami. Nakakalat yun sa harapan ng studio tapos nandoon mismo sa may pintuan yung bag na ngayon po ay gutay-gutay na. Sigurado akong yun nga yung bag ni Aljun, hindi ako pwedeng magkamali. Doon pa lang, Sir Jupiter, talagang ang lakas na ng kalabog ng dibdib ko. Ay, alam ko na to. Napatingin ako bigla kay Leo. Nakangisi siya habang nakatingin dun sa bag. Pinagtitripan ka ni Aljun, pre. Kasi di ba? Panay ang saway mo sa kanila nung nandun tayo. Tinatakot ka ng loko. Tatawa-tawa pa siyang nagpatuloy. Baka nga, loko talaga yun. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na ganun nga ang nangyari. Pero ang totoo, kinakabahan na talaga ako noon. Medyo nakampante lang ako, Sir Jupiter, nung wala naman akong nakitang something na kakaiba sa footages na finifilm namin. Pagkatapos nga ng ginawa naming pag-check ni Leo noon ay nagpahinga na kami since pagod din naman kami sa biyahe. Pero, mga bandang hating gabi na yata noon, Sir Jupiter, nang maalimpungatan ako. Dahil nakakaramdam ako na may kung anong nahuhulog sa mukha ko. Sa sahig lang kasi ako natulog dahil si Leo ang nandun sa couch. May nakapa akong parang buhangin na sumusuot na sa ilong ko kaya napilitan akong magmulat ng mata. Pero pagmulat ko, bigla talaga akong nanigas. Sino ba namang hindi maninigas kung paggising mo, makita mo na lang na may nakalutang na palang kabaong sa ibabaw mo?
Yung itsura ng kabaong katulad pa ng mga nakita naming hanging coffins doon sa Sagada. Yumuyug-yug yun, Sir Jupiter, na parang may kung anong gustong kumawala galing sa loob. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang huminto ang paggalaw noon pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla namang may lumusot na kamay doon sa gilid ng kabaong. Talagang doon na ho ako napasigaw. Noong una akala ko nananaginip lang ako pero nung bumangon na ako sa higaan, talagang alam kong gising na ako. Walang lingon-likod akong nagpunta sa pwesto ni Leo noon pero pagtingin ko sa couch, wala naman siya doon. Leo? Leo? Pare, asan ka ba? Madaling araw na noon pero wala na akong pakialam kung may makarinig man sa akin o ano. Mas gusto ko nga ho na may makarinig dahil talagang takot na takot ako sa nangyayari sa akin ng mga sandaling yun. Maya-maya bigla akong nakarinig ng ingay doon sa may bandang kusina ng studio namin. Nagpunta agad ako doon para i-check kung nandun si Leo. At hindi naman ho ako nagkamali. Nandun nga siya. Parang Leo, may nakita ako dun sa... Hindi ko na ho naituloy ang sasabihin ko kasi nakita ko si Leo may hawak na martilyo. Nang mapadako ang tingin ko sa sahig, nakita kong basag-basag na yung mga kamera namin, yung laptop, saka iba pa naming gamit pang film. Talaga hong nanlaki ang mata ko noon, lalo na nang lingunin ako ni Leo gamit ang nanlilisik niyang mata. Ngumisi pa siya habang ipinapakita sa akin yung ginagawa niya sa gamit ko. Pare, anong nangyayari sa iyo? Pero imbis na sumagot ay tumayo ho si Leo mula dun sa pagkakaupo niya sa sahig. Tapos itinaas niya yung martilyong hawak niya na parang may balak siyang masama sa akin. Doon na talaga ako nakapag-isip na tumakbo. Halos magkandadulas na ako noon habang lumalabas ng studio kahit na medyas lang ang suot ko. Wala pa akong dalang pera. Cellphone ko lang noon ang dala ko at ang masaklap pa, wala man lang akong load o data na pwedeng gamitin pantawag. Naisip ko sanang i-chat ang girlfriend ko pero nag-alala akong kung sakaling maabutan ako ni Leo baka madamay pa siya. Kaya tumakbo na lang ako ng tumakbo. Sobrang panic na ho ako noon, Sir Jupiter. Talagang wala na ho ako sa sarili. Kaya hindi ko na malayang may paparating na palang sasakyan nung patawid na ako sa kabilang side ng kalsada. Pagkatapos noon, wala na akong matandaan. Nagising ako na nasa ospital na ako. Nandun din sina Aljun at Kurt na pareho pong may mga pasa at sugat ang katawan. Nakakast pa nga ang balikat ni Aljun at nakabenda ang ulo dahil sabi niya, na-aksidente rin daw sila ni Kurt habang pauwi sila kahapon galing sa pagro-road trip nila nung pagka-uwi namin galing Sagada. Huwag niyong sabihin nakita niyo rin yung... Halos hindi ko maituloy ang sasabihin ko pero inunahan na ako ni Kurt. Yung lumulutang na kabaong? Oo pare, nakita ko. Nakita rin ni Aljun. Kaya nga na-aksidente kami kagabi. Dahil yung kabaong pre nasa backseat. Talaga hong nagtayuan ang balahibo ko noon nung sabihin nilang yumuyug-yug din yung kabaong na nakita nila na parang may gustong kumawala doon. Pero lalo ho akong kinilabutan nang sabihin nila sa akin na si Leo pa raw ang nagdala sa kanila sa ospital kagabi.
Paano kayong dadalhin ni Leo sa ospital? Kasama ko siya kagabi sa studio. Tinawagan namin siya, pre. Mga bandang hating gabi na. Sino yung nakita kong sumira ng mga tools natin sa studio kagabi? Yung may hawak ng martilyo. Pero wala hong naisagot ang dalawa sa akin. Nagkatinginan lang sila. Halos ayaw ko pang maniwala na totoong nangyayari sa amin yun noon. Para hong panaginip lang talaga. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka kako pinaprank lang ako ng 3 kabarkada ko. Total, magiging vlogger naman na kami. Pero nang sama-sama kaming bumalik sa studio pagkalabas namin ng ospital at nakita namin talagang wasak ang mga gamit namin doon, nakumbinsi na kaming may hindi talaga tama. Si Leo, tumatawag. Sa kalagitnaan ng pag-check namin sa studio ay nakareceive kami ng tawag galing kay Leo. Uy, mga gago! Nakauwi na ako. Bakit iniwan niyo ako sa Sagada? Ang bihira kayo. Bumili lang ako ng pasalubong para kay Mami. Pagbalik ko, wala na kayo sa hotel. Minura pa kami ni Leo sa phone. Galit na galit siya sa amin. Ipinaliwanag namin kay Leo ang lahat. At kahit siya, kinilabutan din sa takot. Ang sabi niya, inaya daw kasi siya nung hinire naming tourist guide na magpunta sa palengke dahil marami raw masasarap na paninda doon na pwedeng ipasalubong. Mga bastos kasi kayo. Nang makauwi si Leo ay dinuro-duro niya sina Aljun at Kurt. Kung di ba naman kasi kayo mga gago, alam niyong sagrado yung lugar. Talagang doon pa kayo gumawa ng kalokohan. Di ba sinaway na kayo? Ipinakita ko pa sa kanila yung bag ni Aljun na gutay-gutay at pare-pareho po kami ng naging reaksyon. Si Aljun nga na palagi nalang tumatawag sa akin ng duwag, halos hindi kayang tingnan yung bag niya. Kinikilabutan daw siyang isipin kung paano nawasak yun ng ganun at nakarating mula sa Sagada pabalik sa Maynila. Pagkatapos po noon, sinubukan naming i-review yung CCTV footages sa studio ng gabing umuwi ako doon na kasama ko si Leo. Pero kitang-kita ho sa CCTV na talagang ako lang mag-isa ang nandoon. Para lang akong tanga na may kinakausap na hangin. Yung ibang kuha sa CCTV, corrupted na rin, gaya ng kuha nung nagising akong may kabaong sa ibabaw ng higaan ko at nung may nakita akong nagmamartilyo ng mga tools namin sa sahig. Ganon din ho sina Aljun at Kurt. Nang magtanong sila dun sa ospital kung sino ang nagdala sa kanila, ang sabi ng mga ito, mga tanod daw. Ang alam ng dalawa, tinawagan nila si Leo noon at si Leo ang naghatid sa kanila. Tangina pre, ayoko na. Hindi na ako sasali sa inyo sa pagbuo ng channel na to. Hindi ko na ho kinaya. Nagpaalam na ako sa kanila na hindi na ako sasali, pero sinigundahan din ako ni Leo. Ako rin? Ayoko nang sumali, bahala na kayo. Baka ikapahamak ko pa ang pagsama ko sa inyo eh. Talagang hindi na lang po namin itinuloy ang binabalak naming pagtatayo ng channel noon, Sir Jupiter. Kahit nga yung studio, ipinagiba din agad ni Leo, Sir Jupiter. Hindi ko talaga akalaing dahil pa doon kaya makakaranas ako ng totoong misteryo na walang kahit sino ang may kakayanang sumagot
at lumutas. Hindi ko po sinisiraan yung lugar na pinuntahan namin dahil alam kong kung meron mang kaming nagambala doon ay kasalanan din namin kung bakit nila kami binalikan. Alam kong may kasalanan din talaga ako dahil na hindi ko man lang pinigilan sina Aljun sa ginagawa nila. May hinala na ako pero nanahimik na lang ako dahil ayokong makantsawang duwag imbis na sawayin ko sila. Si Leo naman kasi wala talaga siyang alam sa mga pinaggagawa ng dalawa noon dahil doon nga lang po siya nakafocus sa kasama naming tour guide. Siya nga lang halos ang nakinig ng gusto sa mga sinasabi nun kaya siguro wala ring naranasan si Leo. Iyon nga lang hitsura niya ang ginamit ng kung anumang nakasama namin noon para makaganti sa amin. Mabuti na nga lang din po at yun lang ang napala namin. Sa totoo lang ilang beses na po akong nag-alay ng dasal para sa lahat ng mga kung anumang elemento o kaluluwa ang nagambala namin noon. Kahit na wala naman na akong nararamdamang kakaiba, ipinagdarasal ko pa rin sila palagi. Samantalang sina Aljun at Kurt naman, minsan na lang din akong makipagkita sa kanila. Medyo nadala rin naman yung dalawa sa nangyari kaya ngayon ay halos hindi na sila gumagawa pa ng kalokohan. Sa ngayon ho, naghanap na lang din ako ng full-time job. Ibang business na rin ang pinasok ko dahil wala na rin akong balak bumalik sa pagbablog. Masyado kasing traumatic yung naging experience namin Lahat na yata naranasan namin. Minulto kami, tinakot, may nagpakita pang doppelganger. Anyway guys, sana po nagustuhan niyo po itong kwentong shinare ko sa inyo. Naisipan kong ibahagi ito para na rin maging aral to sa mga gustong bumisita dyan sa kahit na anong lugar sa mundo na alam naman nating sagrado at makasaysayan. Matutuho sana tayong gumalang, hindi lang sa mga taong nakikita, nakakasalamuha at alam nating buhay. Sana kahit yung mga yumauna, pakitaan pa rin natin ng respeto, lalo't hindi natin alam, baka nasa paligid lang natin sila. Maraming salamat po pala sa inyong pakikinig. Ako nga po pala ulit si Ace. Hanggang dito na lang po muna. At ngayon naman, eto na ang inyong shout-out portion. Shout-out kay Mina Santos, Lea Tarsilo, Catherine, Dara Navi, Roxanne Petzold, Judith Barion, Sakura Rivera, Mayumi Makisig, Daisy Garcia, Hirsch Howard, Daniel Banhawan, Rene Garciano, at Bebe Wiu. Basahin naman natin ang ilan sa mga comment sa ating mga stories mula kina Judith Barion at Virginia Bongo. Sabi ni Judith, hello there, I'm from Ohio, US. I love your channel since I was in Riyadh that time. Thanks for all the stories you've shared. Feels like home. Parang nasa Pinas lang po ako. You're my everyday pastime. Nakakalibang po kasi. God bless you and your family as well. Sabi naman ni Virginia, gandang gabi po, Sitio Bangungot, nandito po ako sa Bahrain. Di po talaga ako pumapalya sa pakikinig sa YouTube channel nyo. Nakapag-comment na rin ako sa mga kwento nyo sa KT at SB. God bless po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter
nagpapasalamat.